Isinulat ni TurboScribe.ai. Go Unlimited para alisin ang mensaheng ito. Kumusta? Misteryo recap dito. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Korean fantasy film na tinatawag na The Miracle. Mga spoiler sa unahan, mag-ingat at mag-ingat. Ang kwento ay pumapalibot sa isang pares ng magkasalungat na kambal, sina Sumi at Rina. Si Sumi ay mahiyain at mahilig magkulong sa kanyang silid. Siya ay sobra sa timbang at walang tiwala sa sarili. Bilang isang libangan, kumakanta siya sa mga live stream sa ilalim ng pangalang Sexy Diva. Sa paglipas ng mga taon ay nakaipon na siya ng maraming mga tagahanga at tagasunod ngunit walang nakakita sa kanyang mukha. Sa tuwing mabubuhay siya, ipinapalagay ng mga komento kung gaano siya kaganda. Ngunit alam ni Sumi na kung ipapakita niya ang kanyang mukha, ang kanyang kasikatan ay mabilis na bababa. Sa kaibahan, ang kanyang kapatid na si Rina ay nabubuhay sa pangarap ng bawat batang Koreanong babae. Siya ang visual ng isang sikat na girl group, Miracle Girls. Siya ay nakasign sa isang label at may milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Kilala sa kanyang kagandahan at sayaw, si Rina ay halos hindi marunong kumanta. Ni Sumi kaysa sa kanyang kapatid ay ang kanyang paaralan. Masyado siyang binubuli ng mga kaklase niya kaya lagi niyang binibilang ang natitirang araw para makapagtapos. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang grupo ng mga bully ay mayroon ding isang sikat na lalaki na nagngangalang Gyusok na siya ay baliw na mahal. Noong nakaraang taon sa parehong oras, nagpa siya si Sumi na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Gyusok at binilhan siya ng regalo. Pero nahuli siya ng mga bully at binasa ng malakas ang love letter. Hindi pa rin nakakaalis si Sumi sa kahihiyang ma-reject sa harap ng lahat, ngunit hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Gyusok. Sa ibang lugar, pumunta si Rina sa set ng commercial at nakilala ang kapwa-idolo, si Haesung. Mas mayabang pa siya kay Rina at mas gusto niyang isipin ang sarili niya bilang isang music hero kaysa sa isang entertainer. Alam na sikat lang si Rina sa kanyang hitsura, sobrang bastos nito sa kanya. Gumaganap si Rina bilang hinihiling ng direktor sa kanya, ngunit para kay Haesung, ang konsepto ng komersyal ay parang pipi. Tumanggi siyang makibahagi dito at iniwan ang kanyang manager para gawin ang damage control. Kaso ng pamilya. Kapag hindi siya nakatingin, tumatakbo ito palabas ng bahay at nawawala. Si Sumi ay gumugol ng buong araw sa paghahanap nito at natagpuan ang isang matandang babae na walang malay sa lupa. Inaako niya sa kanyang sarili na buhatin ang kaawa-awang babae sa kanyang bahay. Humanga sa kanyang kabaitan, dinala siya ng babae sa loob at inihayag na siya ay isang tarot reader. Nang ilingin na pumili ng tarot card, pinili ni Sumi ang pinakabihirang isa sa kanilang lahat. Ayon sa babae, pagbibigyan daw siya nito ng hiling. Bagamat may pag-aalinlangan, naisip ni Sumi na makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at humingi ng kakayahang hindi tumaba. Binigyan siya ng babae ng isang kwintas bilang regalo bago siya niyakap. Habang pauwi kasama ang kanyang aso, biglang nahimatay si Sumi. Kasabay nito, nawalan din ng malay si Rina na nasa kalagitnaan ng dance rehearsal. Nang magising ang magkapatid na babae, nasa tabi sila ng kama ng isa't isa sa isang ospital. Kakaiba, iba't ibang pangalan ang tawag sa kanila ng kanilang ina. Natarante silang nagkatinginan at laking gulat nila nang makitang kahit papaano ay nagpalit na sila ng katawan. Agad silang tumakbo palabas at tinamaan ng bato ang kanilang mga ulo, sinusubukang bumalik. Ngunit ang hanggal na ideya ay hindi gumagana. Habang nag-iisip ng iba pang mga plano, dama po ang mga mata ni Sumi sa kwintas na ibinigay sa kanya ng tarot reader kanina. Naalala niya na hindi niya sinasadyang humiling na makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta sa bahay ng ginang. Sa pag-abot sa lugar, nalaman nilang nagbakasyon ang ginang at hindi babalik ng isang buwan. Ang balita ay nakapipinsala para sa magkapatid na babae, na ngayon ay kailangang mamuhay bilang ang taong pinakaayaw nila sa susunod na buwan. Para makapag-adjust sa kanilang bagong buhay, sinasabi nila sa isa't isa ang mga dapat at hindi dapat gawin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Sumi ay hinihiling na maging bastos sa lahat, kumain ng mas kaunti, at magsanay ng sayaw na pinag-insayo ng kanilang girl group. Ngunit si Rina ay dapat lamang umiral at manahimik upang maging katulad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagsusuot sila ng damit ng isa't isa, nagpapalitan ng telepono, at naghahanda para sa araw na iyon.
Si Rina ay pumapasok sa paaralan, kumakain ng isang kahon ng merienda na hindi pa niya makakain sa dati niyang katawan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa paglipat at itinuturing ito bilang isang libreng isang buwang bakasyon mula sa kanyang karaniwang abalang pamumuhay. Iyon ay, hanggang sa pigilan siya ng isang grupo ng mga nananakot. Inagaw ni Gyusok ang kahon at pinagtatawanan siya sa pagkagusto sa kanya. Gusto ni Rina na turuan silang lahat ng leksyon, ngunit natatandaan niya na hinding-hindi gagawa ng ganoon si Sumi at tumahimik. Samantala, pumunta si Sumi sa kumpanya para sa isang huling rehearsal ng kanilang comeback show. Bilang pinakasikat sa grupo, binibigyan siya ng pinakamagandang damit at unang prioridad. Gayunpaman, kapag oras na upang magtanghal, siya ay kinakabahan at ginulo ang sayaw. Si Haesung, na nanunood ng pagtatanghal, ay natatawa sa kanyang kakulangan sa talento. Pagkatapos ng rehearsals, kailangan nilang mag-perform ng live. Nakuha ng nerbiyos si Sumi at napaiyak siya sa banyo. Hawak niya ang kwintas at nais niyang gawin ang kanyang makakaya sa huling pagtatanghal. Narito at masdan, kapag sa wakas ay kailangan na niyang gumanap, hindi niya nakakalimutan ang isang hakbang. Gayunpaman, ang pangunahing bokalista at ang kanyang karibal ay nakalimutan ang lyrics sa gitna ng live na broadcast. Upang matulungan siya, kumanta si Sumi sa kanyang lugar at nagnakaw ng palabas. Maging si Haesung ay nagulat nang marinig siyang magaling kumanta. Pagkatapos ng palabas, hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang mga bisig. Hindi tulad ni Rina, si Sumi ay natulala sa kanyang kagandahan. Ibinaba niya ito bago pumunta sa entablado at nagsagawa ng isang kanta habang si Sumi ay nakatitig sa kanya ng may pagmamahal. Sa bahay, galit si Rina na magaling kumanta si Sumi dahil pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, aasahan ng mga tao na ganoon din ang gagawin niya. Nangako si Sumi na gagawin niya ang pinakamasama sa susunod na pagkakataon, ngunit pagkatapos ay tinext siya ni Haesung, na hinihiling sa kanya na mag-record ng duet kasama niya. Naaalala ni Rina na siya ay naging mayabang sa huling pagkakataon at nais ni Sumi na gawin ang kanyang makakaya at turuan siya ng leksyon. Sa paaralan, natuklasan ni Rina ang journal ni Sumi at binasa ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid sa araw-araw dahil sa mga bully. Sa susunod na makakabangga niya ang mga ito, sinisigurado niyang iinsulto ang isa sa mga pampaganda ng mga babae. Nang subukang sampilan siya ng dalaga, hinihigpitan ni Rina ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Gyusok upang hiyain siya dahil sa pagkakagusto sa kanya sa ikadaang beses, ngunit si Rina naman ay tinawag siyang pangit at lumayo. Siya ay naiwang nakatulala sa biglaang pagbabago ng personalidad at kahit na ito ay kaakit-akit. Napaka-weird ng mga tao. Pagkatapos ng insidente. Kinabukasan, ginagamit ni Sumi ang computer ni Haesung nang malaman niyang pinapanood niya ang kanyang pagkanta ng mga live stream. Nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa na maaaring magustuhan siya nito, kahit na bumalik ito sa kanyang normal na katawan. Kasabay nito, si Rina ay dumadaan sa computer ni Sumi. Nahanap niya ang sexy diva na live stream channel at hindi sinasadyang nagsimula ng stream na nasa harap ng webcam ang kanyang mukha. Dumadagsa ang ilang komento, pinagtatawanan ang kanyang hitsura, at nawalan siya ng marami sa kanyang mga subscriber. Sa gabi, umiiyak si Sumi sa pagtulog, na nagnanais sa kwintas na makalimutan ng lahat ang tungkol sa live stream. Kinaumagahan, nawala ang live stream, at walang nagsasalita tungkol dito, halos parang hindi ito umiral. Maging si Rina ay hindi naaalalang mag-live. Nalaman ni Sumi na ang kwintas ay hindi karaniwan. Lahat ng hiling niya ay pinagbibigyan nito hanggang ngayon. Sa buong araw, sinusubok niya ang kapangyarihan ng kwintas, at ang hiling ay natutupad sa bawat oras. Ngunit napagtanto din niya na sa tuwing nabibigyan siya ng isang kahilingan, isang tao sa kanyang buhay ang nagdurusa sa mga kahihinatnan. Tulad ng, kapag humingi siya ng pagkain na gusto niya, ang bagong kanta ni Haesung ay inakusahan ng plagiarism. How the hell did she connect the dots on that one? Katulad nito, kapag ginulo niya ang isang live na pagtatanghal, nais niyang kunin niya ito kaagad. Natupad ang hiling, ngunit ang isang tripulante ay malubhang nasugatan bilang isang resulta. Kinabukasan, nagkulong si Gyusok sa isang studio, nalungkot sa iskandalo ng plagiarism. Sinalubong siya ni Sumi, at tinapos ng dalawa ang pag-record ng kanilang duet na kanta ng magkasama. Sa sumunod na eksena, excited si Rina dahil natapos na rin sa wakas ang 30 days. Ang mga kapatid na babae ay pumunta sa bahay ng tarot reader, ngunit tingnan na hindi pa rin siya bumabalik. Iniisip ni Sumi na ito ay dahil minsan hindi niya namamalayan na hiniling niya na hindi na siya bumalik. Muli siyang nagnanais, sa pagkakataong ito ay makabalik kaagad ang mambabasa. Bilang kinahinatnan ng pagnanais, kumalat sa media ang isang dating chismis tungkol sa kanya at kay Haesung. Nalaman ni Rina ang chismis at galit na galit. Nagsuntukan sila sa gitna ng isang parking lot at kailangang paghiwalayin ni Haesung.
Itinulak niya si Rina sa lupa, sinabihan itong lumayo. Gayunpaman, ang kilos ay nagpapaniwala kay Sumi na siya ay umiibig lamang sa magandang mukha ni Rina. Kinabukasan, muling binisita ni Sumi ang Tarot Reader at nalaman mula sa kanyang anak na babae na siya ay namatay dahil sa isang sakit. Inihayag din ng batang babae na upang baligtarin ang isang hiling, dapat hawakan ng isa ang kwintas at tunay na hilingin na bumalik sila sa kanilang mga katawan. Kung ang alinman sa mga babae ay hindi talaga sinasadya, ang hiling ay hindi pagbibigyan. Sa wakas ay nakahanap ng paraan upang makabalik, si Rina ay labis na nasisiyahan, ngunit hindi rin ito masasabi para kay Sumi. Nang makitang naaabala ang kanyang kapatid, ibinunyag ni Rina na kinasusuklaman siya ni Hasong noong siya ay nasa sarili niyang katawan. Ibig sabihin sa kasalukuyan, hindi siya in love sa mukha ni Rina, kundi sa personalidad ni Sumi. Kasunod ng pag-uusap, ang mga batang babae ay gumawa ng isang kahilingan tulad ng sinabi ng Tarot Reader, ngunit walang nagbago. Pagkatapos, kinabukasan, nagkita sina Sumi at Rina sa harap ng kumpanya para sa trabaho. Si Rina ay malapit ng mabangga ng isang kotse, ngunit inilagay ni Sumi ang kanyang buhay sa panganib at hiniligtas siya. Paggising nila sa ospital, bumalik na sila sa orihinal nilang katawan. Ang doktor na namamahala sa kanila ay kamukhang-kamukha ng Tarot Reader. Ipinaliwanag niya na si Sumi ang nakatatandang kapatid na babae at ang tagapagtanggol ng nakababata. Dahil natupad niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagliligtas kay Rina mula sa aksidente, nagawa nilang bumalik. Sa sumunod na eksena, nakipaghiwalay si Rina kay Hasong, na sinasabing ayaw niyang mawala ang mga deal sa brand kapag nakikita siyang kasama niya. Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pakikipag-date sa pagmamahal ng kanyang kapatid. Ang maton, si Gyu-sok, ay humingi rin ng paumanhin kay Sumi at ipinahayag na sinimulan na niya itong magustuhan, ngunit tinanggihan niya ito dahil mahal niya si Hasong at dahil si Gyu-sok ay isang simp. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa si Hasong ng isang musical audition. Dinala ni Rina ang mga form kay Sumi, na hinihikayat siyang lumahok. Si Sumi ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob upang pumunta sa audition, karamihan ay dahil gusto niyang tingnan muli si Hasong. Kinakanta niya ang kantang pinagduet nila at pinahanga ang lahat. Sa huling eksena, nakita natin sina Sumi at Hasong na nagre-record ng kanta ng magkasama, na nagpapahiwatig na napili siya sa audition. Tandaan na hindi na namin narinig muli ang tungkol sa Sexy Diva livestream, kaya masasabi kong ang moral ng kwentong ito ay huwag pansinin ang mga nakakalason na komento sa internet. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panonood. Isinulat ni TurboScribe.ai. Go Unlimited para alisin. I-click mo ang bio sa baba para masundan mo ang susunod na episode at mag-subscribe ka natin para updated ka sa mga upload kong mga videos.